isang maliit na barangay sa Masbate, Pilipinas, doon nagmula si Amara. Isang dalagang simple, ngunit may matibay na puso. Hindi siya tulad ng ibang mga dalaga na nagdadalang harap na makakuha ng pansin sa mga lalaki dahil sa kanyang kakaibang itsura. Sa kaliwang pisngi niya, may isang malaking peklat. Isang tanda ng isang matinding trahedya noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Nangyari ito nang masunog ang bahay nila. Isang gabi na ilaw walang babala. Umabot sa kanyang tahanan ang apoy na mabilis na kumalat. Nafabuti na lamang na nailigtas siya ng kanyang ina at mga kapitbahay. Ngunit hindi na naisalba ang balat sa kanyang mukha sa kaliwa. Mula noon, laging dala ni Amara ang peklat na iyon. Hindi lamang sa pisngi, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. Amara, huwag mong hayaang pigilan ka ng nangyari sa'yo. Malaki ang pangarap mo at mararating mo yan. Sabi ng kanyang ina, habang niyayakap ang anak sa gitna ng nag-iinit na sala ng lumang bahay na bago lamang naayos. Ngunit hindi naging madali para kay Amara ang lumaki ng may ganitong marka sa mukha. Sa kanilang maliit na baryo, madalas siyang tuksuhin ng mga bata at minsan ay mga matatanda rin. Tingnan mo yung peklat na yan, parang halimaw sa gabi. Ang madalas na sigaw ng ilang kabataan. Maraming ulit siyang naiyak ng mag-isa at dala ang mabigat na pasanin ng paglalaban sa sarili upang magtiwala muli. Ngunit sa kabila ng lahat, naging matiyaga si Amara. Natapos niya ang elementarya at high school sa tulong ng mga scholarship at bursary na iniaalok sa mga mahihirap na estudyante sa kanilang lugar. Hindi siya nagpatalo sa panghuhusga ng iba. Hindi lang balat ang mahalaga, di ba? Importante ang puso at utak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Nang makarating siya sa kolehiyo, kumuha si Amara ng kursong Hotel and Restaurant Management, HRM. Isa sa mga kursong madaling makakuha ng trabaho sa labas ng Pilipinas. Sa gabi, nag-aaral siya ng mabuti, habang araw naman ay nagtatrabaho bilang helper sa isang maliit na kainan para makatulong sa gastusin. Isang gabi, habang nag-aaral sa library ng universidad, nag-usap sila ng kanyang kaibigan na si Lisa. Alam mo, Amara, hindi mo kailangang ikahiya yung peklat mo. Yun ang nagpapatunay kung gaano kakatapang, sabi ni Lisa habang tinutulungan siyang mag-review. Ngunit sumagot si Amara nang may kaunting lungkot. Lisa, mahirap. Kahit sa mga profesor, ramdam ko na iba ang tingin nila sa akin. Parang hindi ako komportable sa sarili ko. Lumipas ang mga taon at sa edad na 22, nagdesisyon si Amara na subukan ang kapalaran sa ibang bansa. Nakakuha siya ng working visa para sa Amerika bilang isang waitress. Dito nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay, puno ng pag-asa, ngunit hindi rin nawawala ang mga pagsubok. Pagdating niya sa New Jersey, simple ang buhay ni Amara. Nakatira siya sa isang maliit na kwarto sa attic ng bahay na inuupahan niya, kasama ang ilang mga imigrante mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Araw-araw, maagang gumigising si Amara upang maghanda sa trabaho. Sa diner na pinagtatrabahuhan niya, siya ang una na pumapasok at huling umaalis. Isang araw, habang nagwawalis sa harap ng diner, napansin ni Amara ang ilang mga customers na tilang nagtataka sa kanyang itsura. Hindi niya ito pinansin. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ramdam niya ang kakaibang pagtingin. Hindi palaging mabait. Minsan, may mga customers na nagpipilitang itago ang pagkadismaya kapag nakita ang kanyang malaking peklat. Sa mga katrabaho naman, madalas siyang pinagtatawanan dahil sa kanyang itsura. Isang gabi, nagkaharutan sila sa break room, pero si Julia, ang isang cook, ay hindi nakapagpigil. "Uy, Amara, may Halloween ba? Bakit parang may nang Halloween ka?" Malisyosong tawa ni Julia habang pinapakita ang litrato ni Amara na kuha ng hindi siya alam. Napuno ng ngiti ang mga katrabaho, pero si Amara ay tahimik lang. Sa loob-loob niya, nasasaktan siya. Ngunit hindi niya pinakita iyon. Lumakad siya palabas ng silid at lumuhod sa isang madilim na sulok ng parking lot. "Bakit ba ako? Bakit kailangang ako tong maging tampulan ng tawa nila?" Bulong ni Amara sa sarili habang umiiyak ng pilit pinipigil ang mga luha. Sa kabila ng lungkot, hindi siya nawala ng pag-asa. Sa gabi, bago matulog, nagsusulat siya sa kanyang maliit na laptop
ng mga karanasan niya sa pagiging waitress na may malaking peklat sa mukha sa Amerika. Nagsimula siyang gumawa ng blog upang maibahagi ang kanyang kwento na sana'y maging inspirasyon sa ibang tao na may mga scars o mark sa kanilang katawan. Minsan, may nag-text sa kanya mula sa isang anonymous na number. Amara, your story is inspiring. Don't ever think less of yourself. Salamat po. Kahit anong pagsubok, pipilitin kong magtagumpay. Tugon ni Amara na may ngiti sa labi kahit pagod. Habang dumadaan ang mga buwan, unti-unting dumami ang nagbabasa ng kanyang blog. Mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagbibigay ng suporta at panghihikayat. Isang araw, habang naglilingkod sa diner, may isang matandang lalaki na regular na customer ang lumapit sa kanya. Siya si Mr. Gallagher, isang retiradong guro na nakilala si Amara bilang matyaga at mabait na waitress. Alam mo, Amara, ang mga tao minsan ay nakikita lang ang panlabas. Pero sa puso ko, ikaw ang pinakamaganda rito, sabi ni Mr. Gallagher habang nag-abot ng kape. Ngumiti si Amara. Salamat po, sir. Minsan nga lang mahirap tanggapin yung nakikita ng iba. Ayaw mong magpatalo. Yan ang kailangan. Keep fighting, anak. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama ng kanyang maliit na kwarto, naisip ni Amara na ang peklat niya ay hindi sumpa kundi isang marka ng katatagan. Hindi siya susuko sa mundong puno ng panghuhusga. Sa halip, gagawin niya itong lakas. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng kwento, kung saan ipinakilala ang bida, ang kanyang backstory at ang mga unang problema na kanyang hinarap. Ang kanyang peklat ay simbolo ng nakaraan at mga pagsubok, habang ang kanyang pangarap at determinasyon ay ang nagsisilbing ilaw sa madilim niyang paglalakbay. Paglipas ng ilang buwan sa Amerika, hindi pa rin natatapos ang mga pagsubok ni Amara. Bagamat nakasanayan na niya ang malamig na panahon ng New Jersey, lalo siyang nakararamdam ng lamig mula sa mga tao sa paligid. Lalo na ang mga katrabaho niya sa diner. Sa araw-araw, parang may mga titig na hindi niya maintindihan at mga lihim na tawa na parang para sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga mesa sa diner, napansin niya ang isang grupo ng mga waitress na nag-uusap ng palihim. Nang papalapit siya upang kunin ang order ng mga customer, isang malaking tawa ang umalingaw sa kabilang bahagi ng silid. Siya mismo ang pinag-uusapan. Look at that scar again, parang dinisenyo para sa horror movie. Bulong ni Julia, ang matabang cook, na sinamahan ng pang-aatake ng mga iba pang katrabaho. Tahimik lang si Amara. Hindi niya gustong patulan ang mga ito sa harap ng mga customers. Pero sa kanyang puso, damang-dama niya ang bigat ng panghahamak. Bakit kaya? Hindi ba nila nakikita na ginagawa ko ang trabaho ko ng maayos? Naiisip niya. Sa break room, habang nagpapahinga, nilapitan siya ni Liza, ang isa niyang kaibigan sa trabaho. Amara, wag mong pansinin sila. Alam kong mahirap, pero mas malakas ka kaysa sa mga pang-aasar nila. Aniya habang inaalalayan si Amara. Ngunit kahit may mga taong nagbibigay ng suporta, madalas pa rin siyang malungkot. Pagkatapos ng trabaho, palihim siyang umiiyak sa madilim na sulok ng parking lot. Hawak ang kanyang cellphone. Pinapanood niya ang mga mensahe sa social media, kung saan may mga nakasulat na hindi magaganda tungkol sa kanyang itsura. Ang peklat niya parang kalabera, hindi dapat makita sa tao. Isang comment. Ew, bakit kaya siya nagtatrabaho dito? Dapat tanggalin na yan. Isa pang sulat. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi tumigil si Amara. Sa gabi bumabalik siya sa kanyang maliit na kwarto. Nagbubukas ng laptop at nagsusulat sa kanyang blog. Doon niya inilalabas ang lahat ng kanyang saloobin. Ang lungkot, ang takot, ngunit higit sa lahat, ang pag-asa. Kung hindi ko pagsisimulan ang kwento ko, sino pa? May mga tao rin na tulad ko. May mga peklat sa katawan o puso na natatakot lumabas at magpakita. Sana sa blog ko makita nila na hindi sila nag-iisa. Isinulat niya isang gabi. Isang gabi habang nagsusulat, may tumawag sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, Amara ba yan? Nabasa ko yung blog mo. Nakaka-inspire ka ha. Huwag kang sisukot. Marami sa amin ang sumusuporta sa'yo. Sabi ng tinig sa kabilang linya. Hindi makapaniwala si Amara.
Sino po kayo? Maraming salamat po. Sagot niya na may luha sa mata. Isa lang kaming grupo na naniniwala sa mga tulad mo. Keep fighting. Dahil sa mga salita ng mga taong sumusuporta, unti-unting lumakas ang loob ni Amara. Hindi na siya gaanong nagpaapekto sa mga masasakit na salita. Ngunit hindi pa rin maitatanggi na madalas siyang nadaramang malungkot, lalo na kapag walang masyadong tao sa paligid. Isang araw habang naglilingkod sa diner, may isang regular customer na matanda at mabait ang nag-abot ng isang tasa ng mainit na kape sa kanya. Amara, alam mo ba, napapansin ko kung gaano kakasipag at kabait. Hindi lahat kaya magtiis sa mga ganyang pang-asar. Sabi ni Mr. Gallagher, ang matandang retiradong guro na lagi niyang nakikita sa diner. Napangiti si Amara. Salamat po, Sir Gallagher. Minsan, mahirap po talaga. Lagi mong tatandaan ang totoong ganda ay nanggagaling sa puso at hindi sa panlabas na anyo. Naging matarik na magkaibigan nila si Mr. Gallagher. Sa mga araw na may problema si Amara, laging nandiyan si Sir Gallagher upang makinig at magbigay ng payo. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, dumaan si Mr. Gallagher sa kwarto ni Amara. Nakita niya itong umiiyak at nag-iisa. Anak, bakit ka umiiyak? Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to, sabi ni Sir Gallagher habang niyayakap siya. Sir, gusto ko pong sumuko. Ang hirap po ng lahat, sagot ni Amara habang nakayakap sa sarili. Hindi ito ang katapusan, Amara. Sa bawat pagsubok, may aral. At sa likod ng bawat luha, may lakas na lumalabas. Kaya mo yan. Dagdag pa ni Sir Gallagher. Mula sa gabing iyon, unti-unting nabawi ni Amara ang lakas ng loob. Nagsimula siyang tumanggap ng sarili, peklat man o hindi. Naging inspirasyon siya sa mga bagong dating na gustong magtagumpay kahit maraming balakid. Lumipas ang ilang buwan, habang lumalakas ang kanyang loob, nagsimulang mag-iba ang mga reaksyon ng mga tao sa dinner. Hindi na ganon kasarado ang mga tawa at pagtutulakan sa likod ng kanyang likuran. Unti-unti, ang iba ay napapatingin na hindi sa kanyang peklat, kundi sa kanyang galing sa trabaho at ang tamang asal. Sa kanyang blog, nagsimulang magkaroon ng mga comment na nagsasabing, "Salamat sa pag-share ng kwento mo, Amara. Nagbigay ka sa akin ng lakas na harapin ang aking mga problema." Sa kabila ng malamig na pagtingin ng iba, nagpatuloy si Amara sa kanyang pangarap ang makapag-ipon, makatulong sa pamilya sa Pilipinas, at magkaroon ng sarili niyang buhay na hindi na kailangang magtago o magpanggap. Ang peklat sa pisngi niya, na minsang naging dahilan ng panghahamak, ay unti-unting naging simbolo ng kanyang katatagan at pag-asa. Dito natapos ang ikalawang bahagi ng kwento kung saan ipinakita ang patuloy na pakikibaka ni Amara sa bagong mundo. Ang pagharap sa mga hamon ng diskriminasyon at ang pag-usbong ng kanyang lakas sa tulong ng mga totoong kaibigan. Magsisimula na ring pumasok ang mga bagong tauhan at mga kakaibang pangyayari sa kanyang buhay sa mga susunod na bahagi. Isang araw sa diner kung saan nagtatrabaho si Amara, dumating ang isang hindi karaniwang customer. Hindi siya tulad ng mga tipikal na tao na nakikita niya araw-araw. Simple ang suot, nakaputi at may takip sa ulo. Ngunit may kakaibang aura ng kumpiyansa at katahimikan. Hindi siya agad nakilala ng karamihan, pero si Amara ay may kakaibang pakiramdam na may malalim na kwento ang lalaki. Siya ang unang nakipagkita sa bagong karakter ng kanilang kwento, si Ethan Grayson. Si Ethan ay isang CEO ng isang malaking kumpanya sa real estate na minsang nagpunta sa lugar upang mag-inspeksyon ng mga proyektong malapit sa kinaroroonan ng diner. Dahil sa dami ng trabaho at schedule, pinili niyang magtago sa simpleng anyo upang maiwasan ang atensyon. Sa kanyang pananaw, hinahanap niya ang mga taong may tunay na puso, hindi yung mga nagpapanggap lang sa kanyang paligid. Napansin niya si Amara sa sandaling iyon. Hindi dahil sa peklat nito, kundi sa paraan ng pagtrato nito sa isang matandang customer na hirap kumain. Tahimik at maingat ang mga kilos ni Amara. May kasamang paghunawa at malasakit na bihira nang makita sa mga naglilingkod sa madaming tao. Hindi niya maiwasang bumalik sa diner sa sumunod na mga araw. Pareho lang ang pwesto niya. Pareho ang inorder, hindi para sa pagkain, kundi para lang mapanood si Amara. Sa bawat pangbisita niya, unti-unting lumalalim ang interes niya sa dalaga. Isang araw,
Sa kanilang break, nilapitan ni Ethan si Amara nang hindi inaasahan. Amara, tama ba ang nabasa ko? May online blog ka? Tanong ni Ethan nang may ngiti. Hindi makapaniwala si Amara. Opo sir, nagsusulat po ako tungkol sa mga karanasan ko bilang waitress, pati na rin sa mga hamon na kinahaharap ko bilang may peklat. Sagot niya nang may halong kaba. Napatingin si Ethan nang matagal. Nakakabilib ang tapang mo. Hindi lahat kayang harapin ang ganitong klasing hamon. Hindi maintindihan ni Amara kung paano nangyari ito, pero unti-unti silang nagkaroon ng mas maraming usapan sa bawat pagkakataon na nagkikita sila. Hindi tungkol sa trabaho lang, kundi pati sa mga pangarap, takot at mga pangyayari sa buhay. Minsan, sinabi ni Amara nang may pag-aalinlangan, "Alam mo Ethan, noon, akala ko ay hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong magmahal o mahalin dahil sa itsura ko." Tumingin siya kay Ethan, "Pero salamat po sa pagtrato niyo sa akin ng iba, na parang tao, hindi lang mukha." Mumiti si Ethan. "Hindi ko tinitingnan yang peklat mo, Amara. Nakikita ko ang lakas at ganda ng puso mo." Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nagiging magkaibigan. Nagsimula nang maging bahagi si Ethan ng buhay ni Amara. Bagamat hindi pa niya nais ipahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Nais niyang makilala siya ni Amara nang walang anumang taglay na yaman o posisyon sa lipunan. May mga pagkakataon na naglalakad sila pauwi ng sabay. Pinag-uusapan ang mga pangarap ni Amara na magkaroon ng sarili niyang restauran balang araw. Ibinahagi rin ni Ethan ang kanyang pananabik na makatakas sa kaharian ng yaman na puno ng mga pagkukunwari. "Alam mo Amara, minsan iniisip ko, sana may taong makakita sa akin bilang tao, hindi bilang CEO lang." Pagtatapat niya habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa kalsada. "Ethan, sigurado ako may taong makikita ang totoo sa iyo, at baka iyon ay mas malapit sa iyo kaysa sa akala mo," sagot ni Amara, na nagbigay ng pag-asa sa kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, naramdaman nila pareho na may espesyal na koneksyon na unti-unting nabubuo. Isang uri ng pag-ibig na hindi nakabatay sa panlabas na anyo o sa yaman. Ngunit hindi lahat ng tao ay madaling makatatanggap ng ganitong uri ng pagbabago. Ang mga mata ng mga tao sa diner ay patuloy pa rin sa paghusga, at si Julia, ang matabang cook na laging masama ang loob kay Amara, ay lalong naging matapang sa kanyang panlalait. Isang araw, nakita ni Julia si Ethan na palihim na nakikipag-usap kay Amara sa likod ng diner. Agad niyang kinumpirma ang tsismis sa mga katrabaho. "Alam mo ba, si Amara may karelasyon na raw na CEO," sabi ni Julia habang pinapalaganap ang balita. Hindi sineryoso ni Amara ang tsismis, pero hindi maitatanggi na medyo nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. May ilan na humanga, may ilan na nagtatanong, at may ilan na mas lalong nagtatampo. "Parang hindi ko na talaga makuha ang lugar ko rito," inisip ni Amara habang nagpapahinga sa labas ng diner. Dito niya napagtanto na kahit saan siya pumunta, may mga tao pa rin na hindi kayang tanggapin ang kakaiba sa iba. Ngunit para kay Ethan, naging inspirasyon si Amara ng tunay na pagkatao, ang isang babae na may peklat, may mga sugat, ngunit matatag at puno ng pangarap. At dito nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Amara na puno ng pag-asa, pagkakaibigan at unti-unting pag-ibig. Dito natapos ang ikatlong bahagi ng kwento kung saan pumasok ang bagong tauhan na si Ethan, ang CEO na may lihim at ang pag-usbong ng magandang ugnayan nila ni Amara. Nagsimula ng may mga bagong hamon at tsismis na bubuksan ang pinto sa mas komplikadong mga pangyayari sa susunod na mga kabanata. Habang lumalalim ang mga araw at gabi ng kanilang pagkakaibigan, unti-unting nabubuksan ang puso ni Amara sa taong si Ethan Grayson. Hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit ang isang CEO na tila nasa kabilang mundo ang interesado sa kanya. Isang simpleng waitress na may malaking peklat sa mukha. Ngunit sa bawat pag-uusap nila, lalo niyang nararamdaman ang sinseridad at pagmamalasakit ni Ethan, na nag-iiba sa lahat ng nakilala niya noon. Isang hapon, sa kanilang madilim na break room sa diner, habang nagpapahinga sa gitna ng trabaho,
sinabi ni Ethan nang may pag-aalinlangan. Amara, gusto kong malaman mo na nabasa ko ang blog mo. Nakita ko kung paano mo nilalabanan ang mga pagsubok sa buhay. Hindi dahil sa nakikita ng mga tao, kundi dahil sa puso mo. Napahanga ako. Hindi makapaniwala si Amara. Sir, hindi ko po akalain na may mga taong babasa ng mga sulat ko. Lalo na po kayo, sagot niya, bahagyang nahihiya. Gumiti si Ethan. Hindi ko lang babasahin, gusto kong makilala ang tao sa likod ng mga salita. Sa araw na iyon, nagsimula ang mas malalalim na pag-usap nila. Hindi lang tungkol sa trabaho o mga pangarap, kundi pati na rin sa mga takot at insecurities. Ibinahagi ni Amara ang kanyang pinagdaraanan sa buhay, ang sakit na dulot ng peklat at ang takot na hindi siya tatanggapin ng kahit sino. Alam mo Ethan, madalas kong tanungin ang sarili ko kung bakit ganito ang itsura ko. Parang hindi ako karapat-dapat na magmahal o mahalin, saad niya, habang nakatitig sa sahig. Tiningnan siya ni Ethan nang may pagkahabag. Amara, yan ang pinakamasakit na parte ng mundo. Yung pakiramdam na hindi ka sapat. Pero para sa akin, ikaw ang pinakamalakas na tao na nakilala ko. Ang peklat mo ay tanda ng katatagan mo, hindi pagkukulang. Hindi na maitago ni Amara ang ngiti na unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanya ng higit pa sa panlabas. Sa sumunod na mga linggo, naging regular na ang pagbisita ni Ethan sa diner. Hindi siya nagmamadaling magpakilala bilang CEO. Gusto niyang makilala si Amara nang walang mga impresyon o panghuhusga. Sa tuwing pauwi, minsan ay naglalakad silang magkasama. Nag-uusap tungkol sa buhay, musika at mga pangarap. Ethan, kung maaalala mo, anong huli mong pinangarap? Tanong ni Amara habang nilalakad nila ang tahimik na kalye. Bago kita nakilala, naisip ko na ang pangarap ko ay magkaroon ng isang pamilya, isang simpleng buhay kung saan makikita ko ang tunay na kaligayahan. At ngayon, sa tuwing kasama kita, nararamdaman ko na maaaring mangyari iyon. Sagot niya nang may halong kaba. Hindi mo kailangang magmadali, Ethan. Alam ko na marami kang pinagdadaanan sa trabaho mo. Pero salamat sa pagiging tapat sa akin. Tugon ni Amara, na may kilabot sa dibdib. Sa kabila ng mga pag-uusap at lumalalim na relasyon, hindi pa rin napatawi ang panghuhusga ng ibang tao sa paligid ni Amara. May mga pagkakataon na habang naglilingkod siya sa harap ng mga customer, may mga mapanuyang tingin at mga bulong na bumabalot sa kanya. Isang araw, habang naghahanda ng mga order, narinig ni Amara ang pag-uusap sa likod ng counter. Nakakita ka na ba kung sino yung palaging kasama ni Amara? Ang lalaki na tila isang CEO? Sabi ni Julia nang may pang-uuyang. Oo nga, sabi nila may sikreto raw siyang malaking kaibigan na malakas sa pera. Dagdag ng isa pang waitress. Nararamdaman ni Amara ang bigat ng mga salita. Minsan ay nais niyang tumakas, ngunit pinipilit niyang manatili. Hindi niya kailanman inisip na dahil dito, lalong titindi ang mga chismis at paghusga sa kanya. Isang gabi, habang nagtatapos na ang kanyang shift, binigyan siya ni Ethan ng isang maliit na regalo. Isang libro na puno ng mga inspirational quotes. Para sa iyo, Amara. Alam kong mahirap minsan, pero ang lakas mo ay nakikita ko. Sabi niya habang inabot ang libro. Tumango si Amara. Salamat, Ethan. Hindi ko po alam kung paano ko sasagutin ang kabutihang ito. Ngumiti si Ethan. Walang kailangan sagutin. Nandito lang ako para sa iyo. Sa mga sandaling iyon, unti-unting bumubuo ang isang espesyal na koneksyon na hindi batay sa anyo o yaman. Nagsimula na si Amara na tanggapin na may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi dahil sa kanyang peklat o trabaho, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Dito natapos ang ika-4 na bahagi ng kwento. Ipinakita rito ang mas malalim na pagkilala ni Ethan kay Amara, ang pagsisimula ng kanilang relasyon, at ang patuloy na hamon ng chismis at panghuhusga sa paligid. Nagkaroon na ng mga pangakong magpapatibay sa loob ni Amara na siyang maghahapit sa kanya sa mas malalaking pagsubok at tagumpay sa hinaharap. Habang lumalalim ang kanilang ugnayan, ni Amara, panatiling lihim ni Ethan ang tunay niyang pagkatao bilang isang bilyonaryong CEO. Nais niyang maging patas sa dalaga,
makilala siya hindi bilang isang mayaman, kundi bilang isang tao na may tunay na puso. Kaya tuwing magkikita sila, nananatili siyang simpleng si Ethan, isang kaibigan na laging naroroon para kay Amara sa mga oras ng saya at lungkot. Sa mga panahong magkasama sila sa mga lakad pauwi mula sa diner, madalas magbahagi si Ethan ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay. Hindi niya ikinukwento ang mga mamahaling kotse o marangyang bahay, kundi ang mga simpleng pangarap at mga takot na hindi nakikita ng publiko. Alam mo, Amara, minsan ang pinakamahirap na laban ay yung laban sa sarili. Hindi lang dahil sa mga problema sa trabaho, kundi sa takot na mawalan ng tunay na koneksyon. Aniya, isang gabi, habang naglalakad sila sa parke. Napatingin si Amara kay Ethan. Siguro nga, bawat tao may mga sugat na hindi nakikita sa labas. Sagot niya habang hawak ang kamay nito. At ang sugat ko, kahit malaki, ay bahagi ng buhay ko. Parang ikaw din may mga bagay na itinatago. Hindi niya inasahan na ang simpleng pag-uusap na iyon ay lalalim pa ang kanilang samahan. Sa bawat araw, mas lalo siyang nahuhulog sa tao sa tabi niya. Ngunit sa likod ng tahimik na pagkakaibigan, palihim na sinusubaybayan ni Julia, ang matapang at walang awa na cook sa diner, ang kanilang ugnayan. Sa tuwing makikita niya si Ethan na nakikipag-usap kay Amara, may nakakasamang ngiting pangaalipusta sa kanyang mga labi. Isang araw, habang naglalakad si Ethan palayo mula sa diner, sinalubong siya ni Julia ng may pag-asar. Akala ko, CEO ka. Bakit palagi kang kasamang babaeng may malaking peklat? Alam mo ba na pinag-uusapan ka na namin? Hindi pinansin ni Ethan ang panlalait. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, hindi sa panlabas na anyo nasusukat ang tunay na halaga ng tao. Sana maunawaan mo rin iyon, Julia. Lumipas ang ilang linggo at sa kabila ng mga bulong-bulungan, naging mas matatag si Ethan sa pagpapakita ng suporta kay Amara. Hindi niya gustong mapahiya o mabigo ang dalaga sa mga mata ng mundo. Isang gabi, habang sila ay nagkakasama sa parke, inamin ni Ethan ang isang lihim na matagal na niyang itinago. Amara, gusto kong malaman mo na ako ay CEO ng Grayson Holdings. Isa ito sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sabi niya, habang hawak ang kamay ni Amara. Napabuntong hininga si Amara. Hindi ko po inasahan na ganyan ala ang estado niyo. Pero hindi po iyon ang mahalaga para sa akin. Alam ko, kaya hindi ko rin inamin kaagad. Gusto ko lang makilala mo ako nang walang anumang hinahanap. Ikaw ang unang tao na gusto kong makasama, hindi dahil sa posisyon ko. Paliwanag ni Ethan. Naging emosyonal ang sandali. Ramdam ni Amara na hindi siya ginamit o niloko. Tunay na mahal siya ni Ethan sa kabila ng lahat. Ngunit hindi nawawala ang mga pagsubok. Dumating ang araw na may emergency sa isa sa mga proyekto ni Ethan sa ibang bansa. Kaya kinailangan niyang umalis ng ilang linggo. Ang pagkawala ni Ethan ay nagdulot ng kalungkutan at pagdududa kay Amara. Isang gabi, nag-usap sila sa telepono. Ethan, natatakot ako. Natatakot akong baka hindi mo na ako kailangan kapag naayos mo na ang problema sa trabaho. Pagsisiwalat ni Amara. Amara, wala akong ibang hahanapin kundi ikaw. Kahit saan man ako pumunta, ang iniisip ko ay ikaw at ang kinabukasan natin. Sagot ni Ethan ng may buong katapatan. Sa mga panahong iyon, nagdesisyon si Amara na mag-focus sa trabaho sa diner upang hindi masyadong malungkot. Ngunit hindi nawawala ang mga lihim na pangarap na balang araw ay magkaroon siya ng sarili niyang negosyo. Isang maliit na restaurant kung saan hindi siya susuuan dahil sa mga panghuhusga. Habang abala si Ethan sa pagresolba ng mga isyu sa Europa, gumawa siya ng lihim na plano para kay Amara. Bumili siya ng isang lumang diner na matagal nang pinapangarap ni Amara. At sinimulan itong ipaayos upang maging isang bagong simula para sa dalaga. Gusto niyang ipakita kay Amara na may mga tao pa ring naniniwala sa kanya at handang suportahan siya. Pagbalik ni Ethan sa Amerika, pinili niyang huwag agad ipaalam kay Amara ang sorpresa. Nais niyang makita ang reaksyon niya kapag inabot na ang regalong iyon. Isang simbolo ng panibagong pag-asa. Dito nagtapos ang ikalimang bahagi ng kwento kung saan mas lumalim ang relasyon ni Amara at Ethan. Nabunyag ang tunay na pagkatao ni Ethan bilang isang CEO.
Ngunit pinili niyang panatilihin ito bilang lihim upang kilalanin mula si Amara bilang tao. Nagsimula rin ang mga plano para sa mas magandang bukas, na magsisilbing simula ng pag-angat ni Amara mula sa mga hamon ng buhay. Hindi naglaon, ang lihim ni Ethan bilang isang bilyonaryong CEO ay hindi na maitago. Isang araw, habang naglilingkod si Amara sa diner, may isang kasamahan siyang nakakita sa kanila ni Ethan na magkasama. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa buong diner at pati sa mga social media group na kinalalagyan nila. Uy, nakita niya si Amara? Kasama siya ng CEO ng Grayson Holdings? Ang usap-usapan sa likod ng counter. Si Julia, ang cook na matagal nang may masamang pakiramdam kay Amara. Ang pinakamasigasig na nangiintriga. Hindi na maitago ni Amara ang kaba. Paano kaya ito tatanggapin ng mga tao? Lahat na yata ng chismis sa diner ay nagkalat na. Ang sabi niya kay Liza habang naglalinis ng mga pinggan. Sa araw na iyon, nadama ni Amara ang kakaibang tingin mula sa mga customer. Minsan ay may mga nagtataka, minsan naman ay may mga pumupuna. Ngunit higit sa lahat, siya ay napalibutan ng mga tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Anong relasyon niyo ba talaga ni Ethan? Isang customer ang nagtanong habang kumakain. Kaibigan lang po kami. Sagot ni Amara ng maingat. Ngunit hindi tumigil ang mga usap-usapan. May ilan na humanga, may ilan na nagtataka, at may ilan na nag-aalangan. Sa kabilang dako, naramdaman ni Ethan ang bigat ng sitwasyon. Nais niyang ipakita sa lahat na hindi siya nagtatago ng anumang bagay mula kay Amara. Isang araw, tumating siya sa diner nang may kasamang executive assistant. Walang katahimikan nang pumasok sila sa lugar. Ang mga katrabaho ni Amara, pati na ang mga regular customers, ay nagtataka kung sino ang lalaki. Tumayo si Ethan sa harap ng lahat at buong tapang na sinabi, "Ako si Ethan Grayson, CEO ng Grayson Holdings. Hindi ako nagtatago mula sa inyo. At si Amara dito ang isang tao na labis kong iginagalang at sinusuportahan." Napahinto ang lahat sa pag-uusap. Si Julia ay natigilan. Ang iba naman ay hindi makapaniwala. Hindi ko na kailangan pang itago ito, dagdag ni Ethan. Hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil sa puso at galing ni Amara. Kaya gusto kong ipakita sa inyo na may higit sa mga panghuhusga at chismis. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Amara ang labis na ginhawa. Hindi na niya kailangang itago ang pagkakaibigan nila ni Ethan. At higit pa doon, hindi na niya kailangang takutin ang mga tanong at usapan ng ibang tao. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang atmosfera sa diner. Ang mga dating nagtatawanan ay nagsimulang magbigay ng respeto. Maraming customer ang nagsimulang magpakita ng suporta kay Amara at ang mga katrabaho ay unti-unting nawala ang mga pag-aalinlangan. Isa sa mga regular na customer ang lumapit kay Amara at nagsabi, "Nakakabilib ang katatagan mo, Amara. Hindi madali ang pinagdadaanan mo, pero hindi ka sumusuko." Ngumiti si Amara at nagpasalamat. Alam niya na hindi pa ring lahat ay kumbinsido. Ngunit may mga taong nagsisimulang makita ang kanyang tunay na halaga. Ngunit hindi lang sa diner nagbago ang buhay ni Amara. Sa panahong iyon, dinala ni Ethan sa isang charity event bilang kanyang guest si Amara. Hindi ito isang simpleng okasyon. Ito ay isang pagtitipon ng mga influential na tao sa lipunan. Mga negosyante, artista, at iba pang kilalang personalidad. Nakakatakot po, Ethan. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong isuot. Paano ako makikihalubilo sa mga taong ito? Tanong ni Amara habang nagpapakita ng kaba. Ngumiti si Ethan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ipapakita ko sa iyo na hindi mo kailangang magbago para tanggapin ka. Tinulungan siya ni Ethan pumili ng magandang damit at nilapitan ang isang kilalang stylist. Sa tulong ni Mr. Gallagher, bumili rin siya ng simpleng sapatos at inayos ang buhok. Nang dumating ang gabi ng charity event, naglakad si Amara sa hall ng may kumpiyansa. Hindi niya itinago ang kanyang peklat, pero ang ngiti sa kanyang mukha ay mas malakas kaysa sa anumang insecurities. Maraming mga bisita ang nagtataka kung sino siya. Ngunit si Ethan, na buong tapang na ipinakilala si Amara bilang kanyang espesyal na guest, ay nagbigay ng linaw.
Siya si Amara, isang babaeng hindi lang nagtagumpay sa buhay kundi isa rin siyang inspirasyon sa marami. Siya ang taong minahal ko dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kanyang anyo. Sabi ni Ethan habang hawak ang kamay ni Amara. Sa puntong iyon, napuno ng paghanga at respeto ang mga mata ng mga tao. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala. Ang babaeng dati nilang kinukutya ay ngayon nasa gitna ng isang mataas na lipunan. Sa kabila ng mga positibong reaksyon, nanatili si Amara na mapagpakumbaba. Alam niyang hindi ang yaman o status ang sukatan ng tunay na kaligayahan, kundi ang pagtanggap sa sarili at ang pagmamahal na walang kondisyon. Natapos dito ang ika-6 na bahagi ng kwento. Pinakita dito ang pagputok ng katotohanan tungkol sa pagkatao ni Ethan bilang CEO. Ang pagsuporta niya kay Amara sa kabila ng mga panghuhusga at ang pagsisimula ng bagong yugto sa buhay ni Amara sa pamamagitan ng isang mahalagang charity event. Ang lahat ng ito ay nagsilbing simula ng mas malalaking pagbabago at hamon sa mga susunod na kabanata. Pagkatapos ng matagumpay na charity event, ang buhay ni Amara ay unti-unting nag-iba. Hindi lamang siya naging inspirasyon sa mga taong may katulad na karanasan, kundi naging simbolo rin siya ng pag-asa at katatagan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, nanatili siyang mapagpakumbaba at masipag sa kanyang trabaho sa diner. Isang araw, may dumating na liham mula kay Ethan na may kasamang imbitasyon. Ito ay isang paanyaya sa isang eksklusibong gala na gaganapin sa downtown Manhattan. Isang gabi ng mga piling tao na nagtutulungan para sa mga kawanggawa. Isa siyang espesyal na panauhin bilang kasama ni Ethan. Nang basahin ni Amara ang liham, hindi niya maiwasang ma-excite at manerbiyos. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng mundo at marami siyang tanong kung paano siya makikihalubilo sa mga taong sanay na sa marangyang pamumuhay. Ethan, hindi po ba masyado itong mataas na klase para sa akin? Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong isuot o kung paano ako makikihalubilo. Sabi ni Amara sa telepono habang tinutunto ng damdamin niya. Ngumiti si Ethan sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Amara. Tutulungan kitang maging handa. Hindi kailangan ng magarbong damit o mamahaling alahas. Ang kailangan lang ay ikaw, ang tunay mong sarili. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Ethan si Amara sa lahat ng paraan. Inirekomenda niya ang isang kilalang stylist na kilala sa pagdadala ng natural na ganda ng mga kliyente. Pinili ang isang simpleng evening gown na babagay sa kulay ng balat ni Amara at itinatago ang mga bagay na nais niyang itago, pero pinapatingkad ang kanyang mga magagandang katangian. Hindi nag-isa si Amara sa kanyang paghahanda. Si Mr. Gallagher, ang matandang guro na matagal nang nakasuporta sa kanya, ay nag-alok na samahan siya sa mga fittings at paghahanda. Alam kong mahirap ang mga ganitong bagay, Amara, pero narito ako para tumulong. Karapat-dapat kang makaramdam ng saya sa sarili mo, aniya habang inaayos ang buhok ni Amara. Sa araw ng gala, si Amara ay naglakad na may kumpiyansa sa harap ng salamin ng hotel. Hindi niya itinago ang kanyang peklat. Sa halip, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang kwento. Ang ngiti niya ay nagbigay ng liwanag na higit pa sa mga mamahaling ilaw sa paligid. Pagdating sa venue, sinalubong siya ni Ethan na may malawak na ngiti. Amara, ang ganda mo, sabi niya habang niyayakap siya. Habang pumapasok sa malaking ballroom, unti-unting napapansin ni Amara ang mga mata ng mga tao. May mga nagtataka, may mga naghahangad na makilala siya. Ngunit hindi siya naiinis o kinakabahan tulad ng dati. Sa halip, naramdaman niya na siya ay nararapat dito. Lumapit si Ethan sa mga kilalang personalidad at ipinakilala si Amara bilang kanyang espesyal na panauhin. Siya ang babaeng nagpabago ng pananaw ko sa mundo. Isa siyang tunay na inspirasyon. Sabi ni Ethan habang pinagmamasdan si Amara na nakikinig sa kanyang mga kwento ang mga tao. Isa sa mga bisita ang napalapit kay Amara at nagtanong, Amara, ano ang sikreto mo sa positibong pananaw kahit maraming pagsubok ang dumaan sa'yo? Ngumiti si Amara. Naniniwala ako na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Ang mga sugat sa ating puso at katawan ang nagiging tanda ng ating lakas. Kung kaya natin silang harapin,
Hayarin natin ang kahit anong hamon sa buhay. Marami ang humanga sa kanyang sagot at ang gabi ay naging simula ng maraming oportunidad para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Amara na mapagpakumbaba. Alam niyang hindi lamang sa mga glamour ang buhay umiikot, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa pagtulong sa iba. Pagkatapos ng gala, naglakad silang magkasama ni Ethan sa tabing dagat. Tahimik silang naglakad habang pinagmamasdan ang mga alon. Amara, hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makita kang sumasaya. Nandito ako hindi para baguhin ka, kundi para suportahan ka, sabi ni Ethan. Napangiti si Amara. Salamat Ethan, dati akala ko na hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal, pero ngayon dahil sa'yo, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Dito natapos ang ikapitong bahagi ng kwento, na nagpapakita ng pag-angat ni Amara mula sa kanyang insecurities at takot patungo sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Sa tulong ni Ethan, nagkaroon siya ng pagkakataon na maranasan ang mundo ng mga mayayaman, ngunit hindi niya nilimita ang kanyang pagkatao. Matapos ang gabi ng gala, tila isang bagong liwanag ang sumilay sa buhay ni Amara. Ang kanyang kwento at pagkatao ay unti-unting nakilala, hindi na lamang bilang isang waitress na may peklat, kundi bilang isang babaeng may tapang at inspirasyon. Ngunit sa likod ng mga ngiti at bagong pag-asa, may mga sugat pa ring hindi ganap na natatagpuan ng lunas. Mga sugat mula sa nakaraan na minsang itinago sa kailaliman ng kanyang puso. Isang araw, habang nakaupo sa kanyang kwarto sa maliit na apartment, nagbukas si Amara ng isang lumang kahon ng mga litrato at sulat. Dito niya muling nilantad ang mga alaala ng bahay nila na nasunog noong bata pa siya. Habang pinagmamasdan ang mga nasunog na bahagi ng mga larawan, bumalik ang mga alaala ng gabi na iyon. Ang takot, ang lungkot, at ang pagkawalang pag-asa. Hindi ko inakala na ang mga alaala na ito ay magiging bahagi pa rin ng aking araw-araw na buhay. Bulong ni Amara habang hawak ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya bago ang trahedya. Minsan nasasakal siya sa mga tanong na bakit sa akin nangyari ito at sa mga pagdududa sa sarili na hindi pa rin niya kayang takasan. May mga araw na masakit pa rin ang tingin sa kanyang sarili kapag nahahalata ang peklat, lalo na sa mga gabi na siya lang at ang kanyang mga alaala. Sa kabila nito, hindi niya nakalimutang ipagdasal ang kanyang pamilya at ang mga taong nagmamahal sa kanya. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas para tanggapin ang lahat ng ito. Hindi ko po kaya mag-isa. Wika niya habang nagdarasal sa kanyang maliit na altar. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, napansin niyang may nag-iisang matandang lalaki sa tabi ng daan. Si Mr. Gallagher, ang matalik niyang kaibigan mula pa sa simula ng kanyang pagdating sa Amerika. Sir Gallagher, anong ginagawa po ninyo rito sa gabi? Tanong ni Amara habang lumalapit. Iniisip ko lang, Amara. Tulad mo, marami rin akong sugat na hindi nakikita ng iba. Sagot ng matanda na may malalim na tinig. Dito nagsimula ang isang mahaba at tapat na pag-uusap. Ibinahagi ni Mr. Gallagher ang kanyang kwento kung paano siya naghirap bilang isang guro sa maliit na bayan, ang mga pagsubok sa kanyang buhay pamilya, at kung paano siya nanatiling matatag sa kabila ng lahat. Alam mo, Amara, hindi tayo ang mga sugat na dala natin. Tayo ang lakas na lumalabas sa pagtanggap at paghilom ng mga ito. Paliwanag niya habang hawak ang kamay ni Amara. Sir, minsan ang mga sugat ko ay parang nagpapahirap sa akin para magpatuloy. Pero kapag kasama ko kayo, parang nabibigyan ako ng pag-asa na kaya ko pa rin, sagot ni Amara ng may luha sa mata. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natutunan ni Amara na harapin ang kanyang nakaraan. Hindi niya kailangang itago o ikahiya ang mga sugat na iyon. Sa halip, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang kwento. Isang kwento ng pagtitiis at pag-asa. Isang araw, kinawagan siya ni Ethan habang nasa opisina. Amara, narinig ko ang tungkol sa nakaraan mo at alam kong hindi madali. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sumuporta sa iyo sa bawat hakbang, aniya na puno ng pagmamalasakit. Ethan, salamat po. Minsan, takot ako na baka hindi mo na kaya ang mga komplikasyon sa buhay ko, sagot ni Amara. Hindi nagpatinag si Ethan. Hindi ako titigil sa pagsuporta sa iyo. Iyan kang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal.
Ngunit hindi lahat ng tao ay ganoon kabilis ang pagtanggap. Nang kumalat ang mga balita tungkol sa kanilang relasyon, dumating ang mga panlalait sa social media. May mga nagpadala ng masasakit na mensahe at hindi maiiwasang maramdaman ni Amara ang bigat ng mga ito. Isang gabi, habang nag-iisa sa apartment, binasa ni Amara ang isang mensahe na puno ng panghuhusga. Peklat ka lang, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng bilyonaryo. Napaluha siya, ngunit hindi nagpatalo. Bumukas siya ng isang bagong post sa kanyang blog. Isingulat ang kanyang mga nararamdaman, hindi upang umiyak, kundi upang magbigay lakas sa mga taong may kaparehong karanasan. Hindi tayo ang ating mga peklat o sugat, tayo ang ating mga pangarap, tapang at ang pag-asa na hindi susuko ang kanyang liham sa mga bumabasa. Sa tulong ng mga tunay na kaibigan tulad ni Ethan at Mr. Gallagher, napagtagumpayan ni Amara ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Naituwid niya ang landas ng kanyang sarili at kahit anong unos ang dumaan, hindi siya nagpaapekto. Dito nagtatapos ang ika-8 bahagi ng kwento na nagpapakita ng muling pagbukas ni Amara sa subat ng nakaraan at ang patuloy niyang laban sa mga panghuhusga ng lipunan. Ipinakita rin ang kahalagahan ng tunay na suporta mula sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa kanya. Habang lumalalim ang relasyon ni Amara at Ethan, hindi maiiwasang sumulpot ang mga pagsubok na sumusupat sa tibay ng kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Hindi madali para kay Amara na lubos na magtiwala sa isang tao, lalo na sa isang lalaki na may kakaibang mundo sa kanyang sarili. Isang mundo ng kayamanan at impluwensya na malayo sa simpleng buhay na alam niya. Isang gabi, habang magkasama sila sa maliit na kafe sa tabi ng kanilang paboritong parke, inamin ni Amara ang mga alalahanin na matagal na niyang dinadala. Ethan, gusto kong maging tapat sa'yo, simula niya. Minsan, natatakot ako. Natatakot akong baka mawala ka kapag nakita mo ang tunay kong sarili. Hindi yung waitress na may peklat, kundi yung babae na puno ng takot at insecurities. Tumingin siya kay Ethan na may kumpiyansa at may lalim ang mga mata. Alam mo, Amara, naiintindihan ko yan. Ako rin, maraming takot. Takot akong mawalan ng sarili ko sa mga responsibilidad ng trabaho at posisyon ko. Pero hindi iyon dahilan para iwasan ang tunay na relasyon. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Amara. Hindi kita iiwan. Nandito ako para sumuporta sa iyo, sa mga lakas mo at pati sa mga kahinaan. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Dumating ang panahon na kinailangan ni Ethan na maglakbay papuntang Europe upang ayusin ang isang emergency sa kanyang kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na matagal silang magkahiwalay. Sa panahon ng kanyang pag-alis, nagduda si Amara sa sarili. Baka hindi ko talaga kaya ang mundo ni Ethan, naiisip niya. Baka masyado akong pabigat sa kanya. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang apartment, tinanggap niya ang tawag ni Ethan. Amara, kumusta ka na? Tanong ni Ethan nang may pangungulila. Medyo nahihirapan po ako, Ethan. Hindi po ako sigurado kung kaya kong sabayan ang mundo mo. Sagot ni Amara nang may kahinaan sa tinig. Amara, hindi ito isang laro o negosyo na pwede mong iwanan kapag nahirapan. Ito ay tungkol sa ating dalawa at sa ating hinaharap. Gusto kong malaman mo na mahal kita, hindi dahil sa status o yaman, kundi dahil sa kung sino ka. Paliwanag ni Ethan. Napaluha si Amara sa kanyang sinabi. Sa kabila ng distansya, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal ni Ethan. Samantala, sa Amerika, pinilit ni Ethan na magkaroon ng koneksyon kay Mr. Gallagher upang mapanatili ang suporta kay Amara. Nakipag-usap siya ng lihim kay Mr. Gallagher upang matulungan si Amara sa panahon ng kanyang kalungkutan at pag-aalinlangan. Mr. Gallagher, nais kong malaman mo na napakahalaga ni Amara sa akin. Hindi ko siya pababayaan kahit anong mangyari. Aniya sa telepono. Ethan, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala kay Amara. Nandito ako para siya'y gabayan at alalayan. Sagot ni Mr. Gallagher nang may seryosong patanggap. Dahil dito, naging mas madalas ang komunikasyon ni Mr. Gallagher kay Amara upang bigyan siya ng lakas at suporta sa panahon ng kahinaan. Habang abala si Ethan sa kanyang mga gawain sa Europa, unti-unting naging malungkot si Amara. Sa kabila ng lahat ng positibong pangyayari, nanatili ang kanyang mga insecurities.
Baka kailangan ko na lang maging mas malakas. Bulong niya sa sarili. Hindi para kay Ethan, kundi para sa sarili ko. Nagsimulang mag-focus si Amara sa kanyang trabaho sa diner, tinatanggihan ang mga tawag at mensahe mula kay Ethan sa mga sandaling nararamdaman niyang hindi siya sapat. Ngunit hindi kailanmang sumuko si Ethan. Pagbalik niya sa Amerika, agad siyang nagpunta sa diner at hinarap si Amara. Amara, hindi kita iiwan. Handa akong maghintay hanggat kailangan mo. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Sabi ni Ethan habang hawak ang kamay ng babae. Napaluha si Amara. Ramdam niya ang sinseridad at pagmamahal ni Ethan. Muli siyang nagtiwala at piniling buksan ang puso. Sa mga sumunod na buwan, mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang relasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-ibig, kundi sa pagtanggap sa kahinaan, pagkakaunawaan at pagsuportahan ang bawat isa sa lahat ng pagsubok. Dito natapos ang ika-9 na bahagi ng kwento na nagpapakita ng mahahalagang pagsubok sa pagtitiwalang nina Amara at Ethan. Ipinakita ang mga alalahanin ni Amara, ang pag-asa mula kay Ethan at ang kahalagahan ng suporta mula sa mga taong tunay na nagmamahal. Habang abala si Ethan Grayson sa mga suliranin ng kanyang malaking korporasyon, hindi niya nakakalimutang pagtuunan ng pansin ang kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang relasyon kay Amara. Sa kabila ng kanyang posisyong bilang CEO ng Grayson Holdings, madalas niyang maramdaman ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang trabaho, na nagiging hadlang sa pagbibigay ng sapat na oras at atensyon sa babaeng mahal niya. Sa isang mahabang flight patungong Europe, habang nakatanaw sa ulap mula sa bintana ng eroplano, napaisip si Ethan tungkol sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi lang sapat ang pera at kapangyarihan, ani niya sa sarili. Ang totoong tagumpay ay ang magkaroon ng taong tunay na minamahal at minamahal ka rin. Sa Europa, naharap si Ethan sa mga mahahalagang pagpupulong upang ayusin ang isang multi-million-dollar na deal na maaaring magpabago sa direksyon ng kanyang kumpanya. Ngunit kahit na ganoon ang bigat ng trabaho, ang isip niya ay palaging kay Amara. Kailangan niyang malaman na nandito lang ako, kahit malayo, ang kanyang palagiang dasal. Samantala, pinilit ni Ethan na makipag-ugnayan kay Mr. Gallagher, ang matandang guro na naging kaibigan ni Amara, upang tiyakin na may sumusuporta sa dalaga sa panahon ng kanyang kawalan. Mr. Gallagher, alam kong mahalaga siya sa iyo. Hinihiling ko ang iyong tulong para mapanatili siyang matatag habang wala ako, aniya sa isang tawag. Ethan, makakaasa kang aalagaan ko si Amara. Hindi ko hahayaang masaktan siya, tugon ni Mr. Gallagher ng buong puso. Hindi lang iyon ang lihim na plano ni Ethan. Isang sorpresa ang inihanda niya para kay Amara, isang lumang diner na matagal nang pangarap ng dalaga na magkaroon ng sarili. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, pinagawa niya ito ng maayos upang maging isang simbolo ng bagong simula. Pagbalik ni Ethan sa Amerika, pinili niyang huwag agad ipakita ang diner kay Amara. Gusto kong makita ang reaksyon niya kapag handa na siya, kapag siya mismo ang pumili ng tamang panahon, sabi niya sa sarili. Habang nagbabalak ng sorpresa, palaging iniisip ni Ethan kung paano niya mas mapapalapit pa ang kanilang mga puso. Alam niyang ang yaman at posisyon ay hindi sapat upang masigurong magiging masaya si Amara. Kailangan niya ng tunay na koneksyon, ng pagtanggap at ng pag-unawa. Sa isa sa mga pagkikita nila ni Amara, tinanong niya ito, Amara, anong mga pangarap mo bukod sa maging isang mahusay na waitress? Ngumiti si Amara. Gusto ko po sanang magkaroon ng sarili kong restaurant. Isang lugar kung saan lahat ay tatanggapin kahit ano paman ang hitsura o kwento nila. Napangiti si Ethan. Maganda yan at nais kong tulungan kang makamit iyon. Hindi inaasahan ni Amara ang mga salita ni Ethan, ngunit unti-unting sumilay ang pag-asa sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang taong dating lihin ay magiging katuwang niya sa pagtupad ng mga pangarap. Natapos dito ang ika-10 bahagi ng kwento. Ipinakita dito ang mga hamon na kinaharap ni Ethan bilang CEO, ang kanyang mga hakbang upang maging mas malapit kay Amara, at ang pagsisimula ng mga plano para sa isang magandang kinabukasan para sa dalawa. Ang sorpresa ng lumang diner ay magiging susi sa mga susunod na kabanata ng kanilang buhay.
Paglipas ng ilang buwan, mula nang bumalik si Ethan sa Amerika, dumating ang isang lihim na regalong nagpaiba ng takbo ng buhay ni Amara. Isang araw, natanggap ni Amara ang isang liham mula sa isang abogado na nagpapaalam sa kanya na isang diner ang ipinapangalan na para sa kanya. Hindi niya ito inaasahan kaya't hindi siya makapaniwala sa kanyang natanggap. Sa unang pagkakataon, inakala ni Amara na isang scam ang liham. Paano kaya ako magkakaroon ng sarili kong negosyo? Lalo na pa, may pangalang Amara Stable? Tanong niya sa sarili habang hawak ang dokumento. Dahil sa pag-aalinlangan, kinontak niya ang abogado at inalam ang buong detalye. Miss Amara, ito po ay regalo mula sa isang hindi kilalang benefactor na nais palitan ang buhay ninyo. Ang diner na ito ay pagmamay-ari ni Ethan Grayson. Paliwanag ng abogado. Hindi niya maitago ang emosyon. Hindi lang isang sorpresa kundi isang tanda na ang lahat ng pagsusumikap at pagpupunyagi niya ay napansin at pinahahalagahan. Agad niyang tinawagan si Ethan upang magpasalamat. Ethan, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi ko inakalang mangyayari ito, sabi ni Amara habang may luha sa mata. Ngumiti si Ethan sa kabilang linya. Amara, karapat-dapat kang magkaroon ng simula na ikaw ang may hawak. Ang diner na ito ay hindi lang negosyo. Ito ay isang pangako na hindi kita iiwan. Pagdating ng araw ng pagbubukas ng Amara Stable, napuno ng mga tao ang maliit na lugar. Ang mga dating customers mula sa diner, mga kaibigan at maging ang mga taong dati nang husga sa kanya ay naroroon upang saksihan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isa sa mga unang dumating ay si Mr. Gallagher, ang matandang guro na naging sandigan ni Amara sa kanyang paglalakbay. Dala niya ang isang simpleng sobre na naglalaman ng isang liham mula kay Ethan. Habang binabasa ni Mr. Gallagher ang sulat sa harap ng mga tao, maririnig ang mga salita na puno ng pag-asa at pagmamahal. Amara, ang diner na ito ay hindi lang isang negosyo. Ito ay simbolo ng iyong tapang, dedikasyon at pagmamahal sa buhay. Nais kong maging bahagi ka ng kwento ng tagumpay na ito. Aniya, habang inabot ang liham kay Amara. Sa kabila ng dami ng tao at ingay ng selebrasyon, napailing si Amara at napaluha. Hindi ko ito makakamit kung wala kayo, Ethan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Hindi natapos doon ang sorpresa. Isang gabi, dumating si Ethan sa diner na simpleng bihis lang. Walang mamahaling kotse o alahas. Lumapit siya kay Amara ng tahimik. Amara, hindi ko kailangan ng maraming salita. Ang mahalaga ay alam mong nandito ako at handa akong magserbisyo sa'yo habang buhay. Sabi niya habang mahigpit na hinawakan ng kamay ng babae. Napangiti si Amara na may kasamang kilig at saya. Hindi na niya itinatago ang kanyang peklat. Sa halip, ipinakita niya ito ng buong tapang bilang bahagi ng kanyang kwento. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging bukas si Amara sa mga tao tungkol sa kanyang nakaraan. At ang kanyang diner ay naging isang pook kung saan hindi lamang pagkain ang inaalok kundi pati pag-asa at inspirasyon. Dito nagtapos ang ika-11 bahagi ng kwento na nagpapakita ng katuparan ng mga pangarap ni Amara sa pamamagitan ng regalo ni Ethan. Ipinakita rin ang pagsisimula ng kanilang opisyal na relasyon at ang pagbibigay buhay sa isang negosyo na magsisilbing inspirasyon sa marami. Matapos ang tagumpay ng Amara Stable, unti-unting nag-iba ang mga araw ng dalaga. Ang diner ay hindi lamang naging negosyo, kundi naging tahanan ng mga pangarap, kwento at inspirasyon para sa marami. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba at patuloy na nagtatrabaho ng buong puso sa bawat araw. Isang gabi, habang naglilinis si Amara sa diner, biglang pumasok si Ethan. Wala siyang dalang-dalang mamahaling regalo o malaking sorpresa. Simple lang ang kanyang pananamit. Isang puting polo at maong na pantalon. Ngunit ang ngiti niya ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Lumapit siya kay Amara na nakatutok sa paglilinis ng mga mesa. Amara, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang gustong ipahayag. Aniya habang hawak ang kamay niya. Napalingon si Amara at nagtaka sa biglaang pagdating ni Ethan. Ano iyon, Ethan? Tanong niya na may halong kaba at saya. Tumigil si Ethan ng sandali, tumingin sa mga mata ni Amara. Ano buong tapang na sinabi,
Amara, mahal na mahal kita. Hindi dahil sa yaman o estado ko, kundi dahil sa kung sino ka bilang tao. Naramdaman ni Amara ang pag-init sa kanyang dibdib. Matagal na niyang pinangarap ang mga salitang iyon, ngunit ngayon sa wakas, naririnig niya ito mula sa lalaking pinili niyang mahalin. Ngunit hindi lang ito basta pag-amin. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang kanyang peklat. Sa halip, buong tapang niyang hinarap si Ethan. Ipinakita ang tunay na anyo ng kanyang sarili. Ethan, hindi ako perpekto. May mamasugat ako na hindi mo nakikita sa iba. Pero salamat sa pagtanggap mo sa akin. Wika ni Amara habang may ngiti sa labi. Gumiti si Ethan, hindi mo kailangang mag-iba para sa akin. Ikaw ang gusto kong makasama, lahat ng katotohanan mo. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ang opisyal nilang relasyon. Hindi ito basta-basta na pag-iibigan, kundi isang pangako na magdadala sa kanila sa magandang kinabukasan, puno ng pag-asa at pagtanggap. Mula noon, madalas silang magkasama sa mga araw at gabi. Sa mga araw na abala sa diner at sa mga gabi na puno ng pag-uusap tungkol sa mga pangarap, plano at mga takot. Hindi nag-iba ang kanilang pagiging totoo sa isa't isa. Isa sa mga pagkakataon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, sinabi ni Ethan, "Alam mo, Amara, marami akong natutunan mula sa'yo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at pagtanggap." Tumango si Amara, at ako naman ay natuto na hindi ako nag-iisa, na may taong handang magmahal sa akin kahit ano paman. Ngunit sa kabila ng saya, may mga hamon pa rin silang hinarap. Hindi naging madali ang pagsasanib ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ni Ethan na puno ng mga sosyal na okasyon at negosyo, at ang mundo ni Amara na mas simple at puno ng katotohanan. Minsan, nakaramdam si Amara ng panghihina sa presyon ng mga pagbabago. "Ethan, natatakot ako na baka hindi ko kaya ang mundo mo." Wika niya sa isang gabi habang nagkukwentuhan. Hinawakan siya ni Ethan ng mahigpit. "Hindi mo kailangang mag-isa, kasama mo ako sa bawat hakbang." Dito lalong tumibay ang kanilang samahan. Natutunan nilang pakinggan ang isa't isa at tanggapin ang mga kahinaan at kalakasan ng bawat isa. Sa huli, nagkasundo silang hindi kailanman magpapanggap o magtatago ng anumang bahagi ng kanilang pagkatao. Ang kanilang pagmamahalan ay batay sa katotohanan, pagtanggap at pag-asa. Natapos dito ang ika-12 bahagi ng kwento. Ipinakita dito ang malalim na pag-amin ni Ethan sa pagmamahal niya kay Amara at ang pagtanggap ni Amara sa sarili. Nagsimula ang opisyal nilang relasyon na puno ng pag-asa at tunay na koneksyon, bagamat may mga hamon sa pagsasanib ng kanilang mundo. Lumipas ang 2 taon mula nang umpisahan ni Amara at Ethan ang kanilang buhay na magkasama bilang magkasintahan at magkasosyo sa negosyo. Ang Amara's Table ay hindi na lamang isang maliit na diner sa kanto. Ito ay naging isang kilalang lugar sa lungsod kung saan maraming tao ang nagtutungo, hindi lamang para sa masasarap na pagkain, kundi para sa inspirasyon ng kwento ni Amara. Mula sa kanyang mga unang araw bilang isang waitress na pinagtatawanan dahil sa kanyang peklat, si Amara ay ngayon ay isang babaeng kilala at iginaganang, hindi lamang dahil sa tagumpay niya, kundi dahil sa kanyang puso at dedikasyon. Sa bawat sulok ng diner, makikita ang mga larawan ng mga batang pinagkalooban nila ng scholarships sa pamamagitan ng isang foundation na itinaad nila ni Ethan. Para sa mga batang may mga sugat sa katawan o puso, katulad niya noon. Isang hapon, habang abala si Amara sa paglilingkod sa mga customer, lumapit ang isang babae kasama ang kanyang 2 anak. "Miss Amara, salamat po sa foundation ninyo. Napakabuti po ninyo," sabi ng babae habang hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Napangiti si Amara. "Walang anuman po, nandito kami para tumulong." Hindi nagtagal, lumapit si Julia, ang dating matapang na cook, na madalas mang-asar kay Amara. Ngayon ay may kakaibang pagkakabago. "Amara, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng masasakit kong sinabi noon," wika ni Julia, habang tumitig ng tapat sa dalaga. Napaluha si Amara, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa taos-pusong pagbabago. "Salamat, Julia. Mahalaga para sa akin ang iyong pag-amin." Hindi lang ito ang pagbabago sa buhay ni Amara. Kasama si Ethan, nagsimula silang magplano para sa mas malawak na tulong sa mga nangangailangan.
Ipinakilala nila ang kanilang mga programa sa mga eskwelahan at komunidad, nagbigay ng libreng seminar sa pagtanggap sa sarili, at nagsimulang gumawa ng mga advocacy campaigns. Sa araw ng ika-5 anibersaryo ng diner, nagtipon ang mga kaibigan, pamilya at mga taong kanilang natulungan. Sa isang maikling programa, nagsalita si Amara sa harap ng mga tao. Maraming salamat sa pagdating ninyo at sa patuloy na suporta. Nais kong iparating na ang teklat na dala ko ay hindi hadlang sa tagumpay at pagmamahal. Kaya kong tumayo at mangarap dahil sa mga taong naniniwala sa akin. Ani Amara na may luha ng kaligayahan sa mga mata. Si Ethan naman ay tumayo at inabot ang mikropono. Amara, ikaw ang inspirasyon ko. Sa bawat araw, pinapaalala mo sa akin na ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa puso ng tao. Hindi maikakaila na malayo na ang narating ni Amara mula sa batang nagtitiis sa panghuhusga at diskriminasyon. Ngayon, siya ay isang simbolo ng pag-asa, lakas at tunay na pagmamahal. Sa isang tahimik na gabi, habang naglalakad sila ni Ethan sa tabi ng dagat, lumingon si Amara at sumulyap sa kanya. Ethan, salamat sa pag-ibig at pagtanggap. Salamat sa paglalakad sa tabi ko sa bawat pagsubok. Ani Amara habang mahigpit na niyayakap si Ethan. Amara, ikaw ang aking kapalaran. At sa bawat araw na lilipas, ipapangako kong palalaguin natin ang kwento nating ito. Isang kwento ng pag-ibig, pag-asa at tagumpay. Sagot ni Ethan habang niyayakap siya pabalik. Dito nagtatapos ang ika-13 bahagi at ang buong kwento ni Amara. Mula sa pagiging isang inaaping waitress na may teklat hanggang sa pagiging isang inspirasyon at matagumpay na negosyante, minamahal ng isang bilyonaryo. Ang kanyang buhay ay patunay na sa kabila ng mga sugat, may bukang liwayway ng bagong pag-asa at pagbabago.